Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pangulong Aquino nakahanda na para sa kanyang huling tungkuling gagampanan sa inaugurasyon sa June 30. Senate Presidency nakatakdang pag-usapan ni Senador Coco Pimentel at Senador Alan Peter Cayetano. PDEA at PNP, Anti-Illegal Drugs Group, hiniling sa DOJ na baliktarin ang dismissal sa kaso ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Financial stability ng Pilipinas isang dahilan at hindi apektado ang Pilipinas ng Brexit ayon sa ekonomista. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-28 sa buwan ng Hunyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untbweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng truck na nagtamo ng mga galos sa katawan matapos mabangga ang isa pang truck sa Valenzuela City kagabi. Ito ang balita ni Baki Libradilla. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng dalawang truck sa MacArthur Highway sa Valenzuela City pasado alas 10 kagabi. Sugatan ng driver ng isa sa mga truck na si Daryl Villanueva. Bukod sa mga gano sa iba't ibang bahagi ng katawan, iniinda rin nito ang namamagang tuhod. Agad naman itong nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon kay Villanueva, biglang huminto ang sinusundan nitong truck kaya naman hindi agad siya nakapagpreno at bumangga sa likuran nito. Sumunod din ako sa kanya, tapos bigla sa huminto rito. Kaya bumundol ako sa likuran. Ayon naman sa driver ng isa pang truck na si Edwin Parapia, biglaan niya siyang pinahinto ng traffic enforcer sa lugar. Sa bigat umano ng truck ay hindi agad ito nakahinto. Mahirap po kasi mabigat eh. Loaded po kasi yung kasunod sa akin po eh. So sa biglaan hindi kaya ng preno. May palabas na sasakyan galing dito sa ating munisipyo. Ngayon inalala ko, nakataas na ako ng kamay, dalawa, may kasamang pagpito. Ngayon sir, huminto na siya eh. Bali, paghinto niya, parating din tong sa likod. Siguro nawalan siya ng na yung preno hindi kagad kumapit. Samantala, tumanggi namang magpadala sa ospital ang biktima. Maki Libradilla, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Tiniyak ng isa sa mga opisyal ng Liberal Party na hindi sa kanila galing ang issue ng planong impeachment kay incoming President Rodrigo Duterte at inihayag na handa nilang suportahan ang kanyang administrasyon. Itong balita ni Grace Casin. Impeachment na ka. Go ahead. Wala may problema sa ako. I will insist what I promise to the people. Ito ang naging matapang na pahayag ni President-elect Rodrigo Duterte kaugnay sa banta ng impeachment laban sa kanya. Nagugat ito sa kanyang mga kritiko na nagsasabing labag sa karapatang pantao ang kanyang mga pulisiyang ipinatutupad. Agad namang itinanggi ng isa sa mataas na opisyal ng Liberal Party na sa kanila galing ang issue. Lalo't oras na ma-impeach si Duterte ay hahalili sa kanya ang LP member na si Vice President-elect Leni Robredo.
Yan ang malaking kalokohan naman yan. Yan parang intrigang sinasabi ng mga tao. And I know, hindi mga periodista nag-iisip nun. No? Pero yan ang number one intriga sa lahat. Ayon kay Belmonte, may pag-uusap na ang LP at PDP laban upang suportahan ang susunod na administrasyon, kaya hindi dapat mangamba si Duterte na bibigyang prioridad sa Kamara ang isang impeachment complaint. I don't see any reason whatsoever for the president to fear this if he does, or to include it in his thinking. Sinabi pa ni Belmonte na sana ay bigyan ng pagkakataon ng administrasyon ang kakayahan ni Robredo, lalo't una nitong sinabi na handa niyang suportahan ang susunod na Pangulo. Sa tingin ko, at some point, magkakaroon din sila ng pagkakataong mag-usap. Samantala, mas pinili ni Belmonte na dumalo sa inaugurasyon ni President-elect Duterte. Gayunman, sinabi nito na pagkatapos ng inaugurasyon ni Duterte ay agad siyang hahabol sa lugar kung saan gaganapin ang inaugurasyon naman ni Robredo. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Sang-ayon ng karamihan sa mga senador na bubuo sa 17th Congress na pag-usapan na nina Senador Coco Pimentel at Senador Alan Peter Cayetano ang issue ng Senate presidency. Itong balita ni Brian De Paz. Pabor ang mayorya ng mga senador na mag-usap sina Senador Coco Pimentel at Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa Senate leadership. Ayon kay Senator-elect Juan Miguel Zubiri, mag-uusap ang dalawang senador upang maayos na ang nasabing issue. Nag-usap kami ni Senator Coco nung Monday, last week. And then, yan ang commitment niya sa akin na he'll reach out to Alan after his meeting with Duterte. Para kay Zubiri, dapat magkasundo ang dalawang senador na sumusuporta sa legislative agenda at kaalyado ni incoming President Rodrigo Duterte. I hope na mag-uusap na lang sila, ang dalawa. One can be Senate President, the other can be Senate President Pro Tem, di ba? Tapos, they can always do a swap later on. Let them discuss it amongst themselves. Kinumpirma rin ni Senator-elect Joel Villanueva ang meeting na gagawin ni Pimentel at Cayetano. The last time I spoke with Senator Coco, sabi niya po mag-uusap po sila ni Senator Alan at ni President-elect Digong. Senator Coco has the numbers unless something happens. Una nang sinabi ni Senador Pimentel na may 17 senador na ang nagpakita ng suporta sa kanya bilang susunod na Senate President. Ayon naman sa ilang senador, wala pa silang pinal na desisyon kung sino ang susuportahan. Pareho ko naman silang kaibigan, pareho akong kausap. Si Senator Alan Cayetano ay siya po yung unang nakapag-usap sa akin. Pero nag-usap din kami ni Senator Coco Pimentel. I'm still hoping that meron pa namang oras, no? Sana bago magsimula ang 17th Congress, sana magkaayos na rin muna sila. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Nakahanda na si Pangulong Benigno Aquino III para sa kanyang huling tungkuling gagampanan sa inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Duterte sa June 30 sa Palasyo ng Malacanang. Itong balita ni Nel Mariboho. Simple lamang ang magiging programa para sa transition ng administration sa June 30. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, sa araw ng inaugurasyon, bibigyan ng departure honor si Pangulong Benigno Aquino III at sasakay pa rin siya sa presidential vehicle pauwi sa kanyang tahanan sa Times Street, Quezon City. Ngunit bago ang pag-alis ni Pangulong Aquino sa Malacanang, ay gagampanan muna niya ang kanyang huling tungkulin. Gagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang Pangulo nang naaayon sa tradisyon. Makikipagpulong siya sa President-elect Rodrigo Duterte sa Malacanang Palace at pagkatapos din ito siya ay gagawaran ng departure honors ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang pagbaba sa tungkulin ay wala nang gagawing farewell statement si Pangulong Aquino. Sa ngayon ay wala pang deklarasyon ng Malacanang kung gagawing holiday ang June 30, ang araw ng panunumpa ng ika-16 na Pangulo ng bansa. Samantala, nagpaalam na rin ang communications group ni Pangulong Aquino at ibinida ang kanilang mga nagawang reforma. Ikinagagalak kong iulat na naisaayos natin ang pamahala ng People's Television Network, National Printing Office at APO Production Unit.
Ang inabutan nating sitwasyon ay pare-pareho, bangkarote at baon sa utang. Doon sa PTB, sira-sira ang kagamitan at niwalang pambayad na sweldo sa mga empleyado. Sa huling press briefing rin ni Coloma, ayon sa kanya, malaki rin ang naging papel ng media sa 6 na taon ng Administrasyong Aquino sa paghahatid ng impormasyon sa publiko at sa pagbubuo ng polisiya ng pamahalaan. Dagdag ni Coloma, naging malaking hamon sa kanila ang mga issue tulad ng 2010 Luneta hostage-taking incident, ang usapin sa Disbursement Acceleration Program o DAP at ang 2015 Mama Sapano incident. Kaya naman naniniwala ang Malacanang na dapat ipagpatuloy ang kalayaan ng pamamahayag. Patuloy nating itaguyod at pangalagaan ang kalayaan sa pamamahayag. Finally, we need to reaffirm our commitment to freedom and democracy. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Dinismiss ng Supreme Court ang petisyon na naglalayong obligahin ang Ombudsman na imbestigahan at kasuhan sina Pangulong Benigno Aquino III at Budget Secretary Butch Abad kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Bago gunitang ilan sa bahagi ng DAP ang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema noong July 2014. Ayon sa mataas na hukuman, walang merito ang petisyon for mandamus na isinampa ni Greco Belgica dahil hindi naman ministerial kundi discretionary lang sa panig ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso. The court dismissed the petition for mandamus filed by the petitioners for lack of merit. The court declared that the acts sought to be compelled by petitioners are not ministerial acts but are discretionary acts. Naghain ng joint omnibus motion ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group upang hilingin sa Department of Justice na baliktarin ang resolusyon na nagdidismiss sa drug case ni Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hinihiling ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group sa Department of Justice na baliktarin ang dismissal sa drugs case ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at kasama nitong Chinese national na si Yan Yishu alias Randy. Sa resolusyong inilabas ng DOJ noong nakaraang linggo, dinismiss ang mga reklamo laban kina Marcelino dahil kulang ito sa ebidensya. Ngunit iginiit ng PDEA at PNP-AIDG sa kanilang motion kanina na kontrolado ni Marcelino ang townhouse na ginawang Shabu Laboratory kaya't may probable cause o sapat na basihan upang kasuhan sila sa korte. Yung argument natin, the same din that possession to the key of the house, symbolically, it means that you have control of the house. And if you have control of the house, anything on it, control mo rin. Nagsumite rin ng karagdagang ebidensya ang mga otoridad laban kay Marcelino, kabilang na ang recordings ng pakikipag-usap nito sa telepono. Yung mga bagong evidence tayo, yung more particularly do sa lack of authority niya, na siya mismo nagsabi dahil self-recorded yung sinasabi niya, siya mismo nag-record, and yung prior knowledge na hinahanap dun sa unang resolusyon ng DOJ. Sa recording kung saan kausap ni Marcelino ang isang nagngangalang Perseus, lumalabas na wala siyang otoridad na magsagawa ng operasyon sa lugar kung saan siya naaresto. Sa isa pang recording, pinag-uusapan umano ni Marcelino at alias Randy na ilipat ang iligal na droga sa loob ng laboratorio dahil may hinala silang minamanmanan ng PDEA ang lugar. Para naman kay outgoing Justice Secretary Emmanuel Caparas, mahalagang mabusisi ng husto ang kaso ni Marcelino, lalo na't prioridad ng papasok na administrasyon ang kampanya laban sa iligal na droga. I think at the very least it's a matter that needs to be discussed further. It's just fitting that it go through the entire process now and it be given its day in court. Magugunitang sinampahan ng mga reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sina Marcelino matapos maaresto sa loob ng isang Shabu Laboratory sa Santa Cruz, Manila noong Enero. Nakumpiska sa raid ang mahigit 76 na kilo ng shabu. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Pinayuhan ni outgoing PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez ang mga pulis na ituloy ang maayos na pagtatrabaho kahit na ilipat o maalis ng pwesto. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Iniisip ko talaga is kung sino yung magdi-deliver, yun na ilagay mo. You have to place the right man for the right position para makakontribute siya doon sa attainment ng target natin na 3 to 6 months. Sa simula pa lamang ay sinasabi na ng susunod na pinuno ng pambansang pulisya ang malawakang reshuffle sa Philippine National Police pag-upo niya sa pwesto. Layo nitong maipatupad ang pagpapababa ng problema sa krimen at droga sa bansa sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kaya ang hepe ng CIDG na si Police Director Victor Diona na may natitira pang 6 na buwan sa serbisyo, di maiwasang magpahayag ng kanyang saloobin. I may not know kung saan ako pupunta. I might be in limbo before I go on to retire by December. Subalit dahil pressured sa 3 to 6 months target, ito ang pakiusap ni General De La Rosa sa mga pulis. Pagbigyan niyo muna kung gawin yung gusto kong gawin para ma-attain natin yung target, yung 3 to 6 months. Saka ko na kayo entertainin after 6 months pag natin na itong target na ito. Katwiran ng General, normal ang balasahan sa PNP at hindi naman mababawasan ang sweldo ng isang pulis kahit na mailipat o maalis ito sa pwesto. Bakit kung natanggal ka sa pwesto mo, wala ba sweldo mo? May sweldo ka pa rin naman, di ba? Bakit ka mangangamba? Pahayag naman ni Director Jona para sa susunod na pinuno ng pambansang pulisya. We really cannot make things perfect, but we can make things right. We cannot do everything, but we can do something. Kaugnay nito, pinayuhan naman ni outgoing PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez ang mga pulis na gawin ng maayos ang trabaho kahit pa ilipat o alisin sila sa pwesto. Hold on to their dreams and huwag natin kalimutan yung values ng public service. Kahit saan tayo dalhin, walang insignificant assignment pag ang pinag-usapan ay public service. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Inanunsyo ni outgoing Prime Minister David Cameron ang pagbuo ng bagong government unit na babalangkas sa pagkalas ng United Kingdom sa European Union. Una rito ay nanawagan kay Cameron ang mga kapwa nito European leader na trabahuin na kaagad ang pagkalas sa EU matapos ang Brexit vote upang hindi na tumagal ang mga agam-agam lalo ng investors. Ayon kay Cameron, nais niyang mapanatili ang matatag na economic link ng bansa mula sa mga susunod na mamumuno. Ito'y sa kabila ng pag-downgrade ng mga credit rating agencies sa Grand Britannia. Mula sa dating double o triple A, ibinaba ng Standard & Poor's sa double A ang credit rating ng United Kingdom. Habang ang Fitch mula sa AA+, ibinaba sa AA ang rating ng Grand Britannia. The nature of the relationship we secure with the EU will be determined by the next government. But I think everyone has agreed that we will want the strongest possible economic links with our European neighbours, as well as with our close friends in North America, the Commonwealth and important partners like India and China. Naniniwala ang ilang ekonomista na hindi apektado ng pagkalas ng United Kingdom sa European Union o Brexit ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa pagkakaroon nito ng financial stability. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pagtaas ng credit rating ng bansa at pagkakaroon ng financial stability, ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit hindi apektado ang ekonomiya ng Pilipinas ng pagkalas ng United Kingdom sa European Union o mas kilala sa tawag na Brexit. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, limitado lamang ang nanggagaling na investments, remittances at turista ng United Kingdom sa Pilipinas. Hindi rin isang major trading partner ng Pilipinas ang United Kingdom. At the moment, we see it as almost negligible and whatever impacts there could be will be can be managed by our authorities. Kaya naman walang malaking epekto ang Brexit sa ekonomiya ng Pilipinas. Batay din sa ilang sektor, mas matatag ngayon ang ekonomiya ng bansa kumpara ng mga nakalipas na taon. Bukod pa ito sa mas mataas na foreign currency reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas. We are to a large extent insulated. And to me, I've been
watching the financial sector, the financial markets for more than 20 years now. I think the central bank has done a huge contribution by setting aside an adequate reserve of foreign currency to the tune of about $84 billion. Sinang-ayunan din ito ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP at sinabing karamihan naman ng mga overseas Filipino workers sa UK ay mga professional. Subalit ibang usapin naman kung mismong ang European Union na ang apektado kaya dapat pa ring maging mapagmatsyag ang Philippine authorities. For the moment, there's no cause for alarm but we ought to be watchful. Samantala, naniniwala ang NEDA na mas epektibo ang pagkakaroon ng long-term vision upang pagbatayan ng long-term development planning ng Pilipinas. Kaya naman isang research ang ginawa ng ahensya upang alamin kung ano-ano ang nais makamit ng karamihang Pilipino para sa kanilang pamilya at bansa sa susunod na 25 taon. Ang resulta sa survey na ito ayon sa National Competitiveness Council ay maaaring magamit upang lumikha ng estratehiya sa pagbuo ng mga polisiyang pang-ekonomiya para sa bansa, magpalit-palit man ng administrasyon. They were limited to 6 years and there was no continuity from one plan to the next. So we're happy to see this exercise begin with a long-range view of 25 years. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Mga private road na maaring maging alternatibong ruta tinukoy ng MMDA. Planong pagpapatupad ng 3-child policy ng incoming Duterte administration, inaasahang magpapaunlad sa economic status ng bansa ayon sa Population Commission. Pagpapatuloy ng ito ang balita. Tinukoy ng Metropolitan Manila Development Authority ang ilang private road na kapag nabuksan ay maaaring maging alternatibong ruta at mapapagaan ang mabigat na trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Itong balita ni Monokson. Marami na ang nagpapahayag ng pagsuporta upang mabigyan ng emergency power si President-elect Rodrigo Duterte. Bunsod ito ng planong pagdedeklara ng traffic crisis dahil sa lumalalang sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila. Isa sa mga plano na paggagamitan ng emergency powers ay ang pagbubukas ng ilang private roads. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, malaki ang maitutulong nito upang mapaluwag ang trapiko sa mga pangunahing lansangan. May mga subdivisions dyan na pwedeng lusutan yan kung open to sa publiko, pwedeng madaanan sana ito. Makakaluwag ito ng mga ibang mga highways natin gaya ng EDSA. So meron din, may mga makakatulong ng mga private roads na buksan. Kabilang sa mga natukoy ay ang mga private roads sa Corinthian Gardens, Acropolis, Bel Air, Green Meadows, Dasmariñas Village, Forbes Park at San Lorenzo. Ang kalsada na ito na madalas dinadaanan ng mga motorista ay pribadong pagmamay-ari ng White Plains. Binuksan ito sa public motorist upang mapaluwag ang ilang bahagi ng C5 at ng EDSA. Subalit hindi naiwasan, minsan nagkakaroon rin ng traffic dito dahil sa dami ng mga sasakyang dumadaan. Subalit hindi madali na mapapayag ang mga exclusive subdivision na ipagamit sa mga public motorists ang kanilang mga kalsada. Minsan na nagkaroon ng kaso ang MMDA laban sa Bel Air Subdivision sa Makati. Nais ng MMDA na buksan sa publiko ang isang kalsada sa Bel Air. Umabot sa korte ang kaso at natalo ang MMDA. Nagkaroon ng ruling ang korte na walang power ang MMDA na magbukas ng mga pampribadong subdivision. At dahil doon, sinabi ng Korte Suprema na walang ordinance power ang MMDA to do this.
Ayon naman sa Housing and Land Use Regulatory Board na siyang regulatory body sa mga housing subdivision, isinasaalang-alang rin nila ang security ng mga naturang lugar. Madali rin anilang masisira ang mga kalsada sa mga subdivision kapag lagi itong madadaanan ng mga sasakyan. Nagpahayag naman ng pagsuporta si House Speaker Sonny Belmonte sa planong ito ng Duterte administration. Insofar as public subdivisions is concerned, I'm really in favor of that. I think nationally we have a rule where the public subdivisions can donate the roads to the government, and the government will undertake the repair of these roads. In return for which magkakaroon ng free access. Ang emergency powers ay ipinagkakaloob ng Kongreso sa Presidente kapag ang bansa ay humaharap sa matinding krisis, sakuna o iba pang pangyayaring lubos na makakaapekto sa kaayusan ng bansa. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Nasa 300 mga bahay sa Baysa, Quezon City ang tinupok ng apoy kaninang hapon. Mula sa Barangay Baysa, Quezon City, nagbabalik si Mon Hocson live. Mon. Magandang hapon, Bernard. Medyo nahirapan talaga itong mga bumbero na makapasok dito sa Barangay Baysa dahil napakakitid ng mga kalsada papasok o papunta dito sa lugar na pinangyarihan ng sunog. Sa 300 itong mga bahay na tinupok ng apoy dito sa Barangay Baysa. Pero sa ngayon ay hindi pa matukoy ng Bureau of Fire Protection kung ano ang totoong pinagmulan ng sunog. Ayon lang doon sa ating mga nakausap na mga tao dito, na mga residente, sinasabi nila na faulty electrical wiring daw ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog. Ang sunog ay umabot sa Task Force Bravo, itinaas sa Task Force Charlie kaninang 3:49 PM ang malaking sunog na tumubok nga dito sa ilang mga bahay sa may Carlos Street, Barangay Baysa, Quezon City. Ang sunog ay nagsimula pasado 2:00 ng hapon kanina at mabilis na tumupok sa mga magkakatabing bahay. Dito kasi sa Barangay Baysa ay magkakadikit itong mga bahay at yung mga bahay ay gawa pa sa mga materials na madaling masunog kaya mabilis kumalat ang apoy. 2:37 PM ay first alarm ang iniraise, samantalang nung 2:39 PM fourth alarm at nung 2:59 PM ay fifth alarm. Sa paunang report ng Bureau of Fire Protection sa Quezon City, wala namang, mapalad naman, salamat sa Diyos, ay wala namang nai-report na nasugatan o kaya'y nawawala dahil sa naganap na sunog kanina. Bernard, sa ngayon, kung makikita mo sa aking likuran, andito yung ilang mga kababayan natin na wala pang silang pupuntahan. Nakausap natin yung ilan sa kanila at sinabi na wala pa namang tulong na dumadating mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ang problema dyan, isa pa, ito ay isang court pero hindi siya covered court. Meron pang isang basketball court doon sa kabilang side pero wala rin siyang bubong. Yung covered court kasi pwede sanang pansamantalang maging pagsisilungan o paglalagyan doon sa mga nasunugan, pero ang problema nila ngayon ay saan sila pupunta. Kaya nananawagan sila sa lokal na pamahalaan ng Quezon City na sana makapagdala ng mga tent, ng mga pagkain, ng mga damit dahil yung iba talagang wala silang naisalba. Mapalad na lang yung iba kagaya nung na akin nasa likuran na meron silang ilang gamit na naisalba pa nung mag-start itong malaking sunog dito sa Barangay Baysa. So patuloy pa rin naman yung ginagawang investigasyon ng BFP at aalamin natin yan at magbigay tayo ng update kapag naglabas na sila ng ulat. Yan ang latest mula dito sa Barangay Baysa sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Mon Hocson, nagulat ng live mula sa Barangay Baysa, Quezon City. Ipamamahagi ng Department of Health katuwang ang UNICEF ang Adolescent Health Education and Practical Training o ADEP e-learning toolkit para sa health workers sa buong bansa. Itong balita ni Aiko Miguel. Isang e-learning toolkit ang binuo ng Department of Health, UNICEF at Assist Asia para sa mga health worker ng bansa. Ang UNICEF ang nagpondo sa software program at ang Assist Asia naman ang nagdevelop nito. Ang Adolescent Health Education and Practical Training o ADEPT e-learning toolkit ay computer program na naglalaman ng modules,
quizzes, references at kit ng mga health worker. Sinubukan naman itong gamitin ng mga dumalo sa turnover ceremony ng Adept e-learning toolkit sa DOH kaninang umaga. It has 5 modules and you have to pass its module before you go to the next, and after the 5 modules then you get to go into a general exam. And if you pass that examination, which is also part of the kit, then you get a certificate. Inaasahang makatutulong ito upang masanay at maturuan ang mga health worker ng mga epektibong paraan upang matugunan sa pangangailangang pangkalusugan ng mga kabataan, partikular ang mga nasa adolescent stage o yung mga teenager na nagdadalaga at nagbibinata. There was a need to train health staff in understanding what the issues of adolescents are, but also to remind them of treating adolescents in a respectful way as any human being, and also to ask and probe things in a way that make adolescents open and actually talking about their real problems, and then of course finding a solution together with the health worker. Tinatayang nasa 2,000 ang kabuuang bilang ng rural health units sa bansa at nasa 200,000 health workers naman ang mabibigyan ng e-learning toolkit. Magbibigay ang kagawaran ng file o kopya ng Adept e-learning toolkit sa mga regional health units upang makarating naman ito mula sa barangay hanggang sa rural health units sa bansa. Base sa pag-aaral ng kagawaran, madalas na nahihiya o natatakot ang mga kabataan na ilapit ang kanilang mga suliranin o katanungan sa mga health worker, lalo na ang mga issue patungkol sa sexuality o sa kanilang physical at emotional development. Payo naman ng DOH sa mga kabataan na lumapit sa mga health worker kaugnay ng kanilang problemang pangkalusugan sa halip na mag-research sa internet o sumangguni sa kapwa kabataan. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Ipinaliwanag ng Population Commission o POPCON na malaking maitutulong ng planong pagpapatupad ng 3-child policy ng incoming Duterte administration sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Itong balita ni Joanne Nano. Itong si Aling Jane Rivera na mayroong 5 anak. Pa-extra lamang sa trabaho ang kanyang asawa sa catering services na kumikita ng 400 pesos kada araw. Ayon kay Aling Jane, madalas silang kinakapos at hirap na matugunan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan lalo't nangungupahan lamang sila. Bukod sa renta ng bahay at pagkain, problema rin nilang mag-asawa kung papaano maitatawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Minsan po pag nagtitinda po ako merienda para pangdugtong lang po sa mga banana cue, ganyan, kamuti cue. Yan lang po, mga Minsan po, pag pag may nag-aalok sa akin, maglabada, ganyan. Pag medyo wala talaga, sacrifice, hindi nakakapasok. Minsan, 2 araw, ganyan. Sa pinapasukan nila, halos araw-araw may project May ginagawang yun ang nahihirapan ako minsan. Mga activity nila sa school. Minsan nga, hindi ko nabibili. Isa lamang ang pamilya ni Aling Jane sa libu-libong Pilipino na nahihirapang maitaguyod ang pamumuhay dahil sa kawalan ng maayos na trabaho at pagkakaroon ng maraming anak. Ito ang dahilan kung bakit nais ni President-elect Rodrigo Duterte na maisulong ang mas pinaigting na implementasyon ng family planning sa bansa. Sa kanyang talumpati kahapon, muling binigyang diin ng incoming president ang plano nitong pagpapatupad ng 3-child policy sa bawat pamilyang Pilipino. I will reinstall the program of family planning. 3. 1, 2, 3. Tama na yan. So mga social workers, you must be proactive. Sakaling matuloy ang panukalang pagpapatupad ng 3-child policy, naniniwala ang Population Commission na malaki ang maitutulong nito upang maiangat ang sistema ng pamumuhay ng mga Pilipino maging ang economic status ng bansa. If we aim for smaller family sizes in general, that means we will be able to attain the demographic dividend much quicker. If we're able to reduce the fertility to 2 or 3 children, that means when that happens in 5 to 10 years, the economy will improve, household incomes will go up, the government will be able to invest more resources for development, and a little less for health, education,
Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 100 milyon ng populasyon ng Pilipinas. Una nang ipinahayag ng Department of Health na pabor sila sa panukalang 3-child policy dahil sa inaasahang malaking matitipid nito sa pondong ginagamit sa health sector. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Hindi natalakay sa Anbank session ngayong araw ang reklamo ng 6 na commissioners laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Kaugnay nito, umaasa pa rin si Commissioner Rowena Guanzon na mapagbibigyan pa rin ang hiling na executive session upang maresolba ang di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng Anbank. Ito ang balita ni Victor Cosare. Presente ang halos lahat ng mga miyembro ng COMELEC on-bank sa kanilang pulo ngayong araw. Hindi pa rin dumalo si COMELEC Commissioner Christian Robert Lim. Si Commissioner Al Pareño ang nagsilbing presiding officer dahil paos si COMELEC Chairman Andres Bautista. Ayon kay Bautista, maayos ang naging takbo ng pag-uusap. But the Anbank meeting was cordial and productive. We talked about many matters, including those related with the barangay and SK elections. Subalit hindi napag-usapan sa halos 2 oras na on-bank session ang reklamo ng mga commissioner laban kay Bautista. Matatandaang sa isang memorandum, inakusahan ng 6 na commissioner si Bautista ng failure of leadership dahil sa maraming dahilan. Kabilang dito ang delay sa promulgation ng mga kasong hawak ng COMELEC dahil hindi umano agad inaaksyonan ni Bautista. Kung we follow the Anbank rules sa promulgation, nakalagay after the commissioner sign, the chairman shall immediately promulgate. Yung promulgate po, the chairman signs a certification na naipasa yun. At saka lang ma-release ang decisions to the parties. Umaasa si Commissioner Rowena Guanzon na mapagbibigyan pa rin ang hiling na executive session upang matalakay at maresolba ang problema. Hindi naman pwede siguro yung sabi sa Tagalog, ibaon sa limot. Mas maganda pinag-uusapan. All of these issues are public interest issues. So hindi po kami nag-aaway dito ng personalan. Samantala, nababahala naman ang grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa nangyayari sa on-bank. Para sa grupo, marami pang kailangang gawin ng COMELEC pagkatapos ng May 9 elections gaya ng legal reforms at technical evaluation, kaya kailangang on-board ang lahat upang magawa ito. Anila, hindi rin nararapat na magkaroon ng isang dysfunctional on-bank ngayong paparating ang barangay elections. Nababahala din ang mga miyembro ng COMELEC Employees Union sa di pagkakaunawaan ng mga miyembro ng on-bank lalo't 4 na buwan na lang bago ang barangay elections. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Inatasan ng Supreme Court ang Commission on Elections na sumagot sa petisyon na kung may kwestiyon sa bilang ng pwestong ibinigay nila sa mga nanalong party list sa nakaraang halalan. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema sa COMELEC upang magsumite ng comment sa petisyon ng 11 nanalong party list groups na kinabibilangan ng Anwaray, Sibak, Magdalo at Manila Teachers. Hiniling ng mga petitioner na baguhin ang umano'y hindi makatwirang alokasyon o distribusyon ng upuan sa mga party list groups para sa 17th Congress. Dinismiss naman ng Korte Suprema ang petisyon na kung may kwestiyon sa pagpapalawig ng Commission on Elections sa deadline ng filing of Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon sa Supreme Court, epektibo ang petisyon dahil wala itong kasamang kopya ng kunekwestyong resolusyon ng COMELEC at nagbatay lamang ang mga petitioners sa mga news report. Pinaalalahanan pa ng Korte ang mga petitioner na hindi nila maaaring aksyonan ang isang petisyon na ang basihan lamang ay mga balita sa pahayagan. Inihain ang petisyon ni Attorney Manuelito Luna at ng One Abilidad Party List na sumali ngunit natalo sa nakaraang halalan. The court dismissed the petition for certiorari with application for a status quo ante order or similar writs dated June 20, 2016 because the petitioners failed to attach a duplicate, original, or certified true copy of the assailed resolution along with the requisite number of copies required. Petitioners had merely submitted news reports in lieu of the required copy of the assailed resolution. As petitioners had failed to state the exact date of the promulgation of the assailed resolution, the averments regarding the timeliness of the petition are also defective.
2,409 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At tila na madilim na kinahaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta na ba ang temperatura natin sa maghapon? Magandang gabi, Bernard, sa ating mga kasambahay. Kung pag-uusapan yung temperatura sa may area ng Luzon, yung northern part ng Luzon medyo maalinsangan, lalo na sa Tuigaraw. Ang pagtaya ng Pag-asa umabot ng 37 degrees Celsius. Pero yung ilang part ng Visayas, Mindanao medyo mababa. Ang umaga natin dito sa Metro Manila ay naglalaro yan sa 25 degrees Celsius. Pero yung ating pinaka-maximum today, yung pinaka-mainit today, 34 degrees Celsius sa may Science Garden sa Quezon City, Bernard. Sige Ray, ibigay mo na sa amin ang magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong intertropical convergence zone na nakaka-apekto sa may area ng Visayas at Mindanao. Pero kasama po dyan ang area ng Palawan at Bicol sa makakaranas po ng light to moderate range sa area po ng Luzon. Pero ang Metro Manila na labing bahagi po ng area ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. At meron pong mga chance na magkakaroon po ng rain showers and thunderstorms, lalo na po ngayong gabi. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong pumalo ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature tomorrow. Sa Tuigaraw, 37. Sa Baguio naman po is 17 to 26. Sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Buong Visayas, makakaranas pa rin po ng makulimlim na lagay ng panahon at magkakaroon po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Iloilo City naman, ang temperaturang maaaring maitala po bukas at maging sa Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius, Metro Cebu hanggang 33 degrees Celsius. Ang Mindanao po ay makakaranas dyan ng cloudy skies dahil nga po nandyan din ang concentration nitong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Quezon City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong maitalang maximum temperature tomorrow. Gayun din po sa ilang lugar sa Mindanao, sa Metro Davao and Zamboanga City. Atin pong sunrise, 5:30 a.m. Atin naman pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan sa studio. Salamat Ray Pilayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Apektado pa rin ang tagtuyot ang ilang lugar sa bansa sa kabila ng mga pag-ulan at bagyong dumaan. Nagbabalik si Ray Pilayo. Mas kaunti pa rin ang mga pag-ulan na naitala ng Pag-asa sa ilang lugar sa bansa. Kabilang dito ang La Union, Ilocos, Central Luzon, Metro Manila, Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, bagamat halos tapos na ang pag-iral ng El Nino, ay may epekto pa rin ito sa bansa. Marami pa rin sa mga lugar natin ang nakatanggap ng below normal rainfall. At mapapansin ninyo na bagaman nagkaroon na tayo ng bagyo, sandaling-sandali lang, wala na agad. Sa pagtaya ng Pag-asa, hindi pa rin gaanong maraming ulan ang mararanasan sa area ng Luzon sa Hulyo dahil mahina lamang ang magiging epekto ng habagat sa bansa. Tandaan natin ang bagyo, yan ang nagko-contribute ng 50% sa ating ulan. At kung walang bagyo o bihira lang ang bagyo, ang laki ng kabawasan natin yan sa ulan natin. Base naman sa climate outlook ng Pag-asa, lalong lalaki ang tsansa na iiral ang La Nina sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, abala ang Pag-asa sa pagbibigay ng impormasyon sa mga opisyal ng gobyerno sa magiging impact ng La Nina upang maiwasan ang malaking pinsala nito sa bansa. Possible yan na mangyayari na magkakaroon tayo ng malakas na bagyo at posible na mangyari na magkakaroon tayo ng bagyo na magpapabaha. Samantala, sa kasalukuyan ay full allocation pa rin ang Angat Dam para sa supply nito sa Metro Manila
kahit na nasa 180.98 meters na lamang ang level nito. Ayon sa National Water Resources Board, sapat pa rin ang imbak nitong tubig at inaasahang tataas naman ito sa mga susunod na buwan. Pagkatapos ng bagyong Ambo ay tinatayang nasa 15 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng 2016. Ray Pilayo, UNTV News Worldwide. Planong rebyuhin ni incoming Secretary Manny Piñol ang mga umiiral na programa ng agriculture sector upang maayos ang problema sa patubig at makamit ang target na rice self-sufficiency. Itong balita ni Joanne Nano. Naniniwala si incoming Agriculture Secretary Manny Piñol na makakamit ng bansa ang matagal ng target na maging rice self-sufficient. Kailangan lamang rebyuhin ang ilang programa ng Department of Agriculture upang malaman kung lubusan itong naipapatupad at napakikinabangan ng mga magsasaka at mangingisda. Kabilang sa mga ito ay ang sistema sa water management, food production at poverty reduction. 2 days after the President-elect named me as his Agriculture Secretary, I launched a nationwide journey which I called Biyahing Bukid, which brought me to almost all parts of the country except a few island provinces. And having appreciated the potentials of the country in food production and high-value crops, ayon kay Piñol, hanggang 6 na buwan ang rainy season sa bansa, kaya hindi dapat magkaroon ng water shortage kapag may dry spell. Ibig sabihin, hindi wasto ang management sa tubig na mahalaga sa food production. how can we conserve this so that during the dry season we will be able to use this to water our plants? Food grows where water flows. Sinabi rin ni Piñol, dapat mapanumbalik ang basic function ng kagawaran na tiyaking sapat ang pagkain sa bansa. The DA Actuales has entertained so many programs, experimented on so many crops. Nasa Pilipinas rin ang grupo ng rice scientists, kaya dapat ay hindi tayo nag-aangkat ng bigas, lalo't apektado na rin ng climate change ang ibang bansa. We are the only country which hosts the most advanced study group or study institution in rice, the International Rice Research Institute. Yet we import our rice. Hinamon niya rin ang agriculture regional directors na maging rice self-sufficient upang maalis ang pangangailangang mag-import ng bigas. Tututukan rin ni Piñol ang coconut farming industry upang matulungan ang mga magsasaka. We used to be the #1 country in coconut. But where are we now? I mean, you go to the US, makikita mo Thai coconut ang nasa tindahan. Isang special area for agricultural development program din ang planong ipatupad sa mga mahihirap na rehiyon upang mabawasan ang poverty incidence. Kasama ang Davao News Team, Joanne Nano, UNTV News Worldwide. Pinagsusumite ng Department of the Interior and Local Government ng Disaster Preparedness Plan ang mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas bilang paghahanda sa banta ng La Nina phenomenon. Samantala, pinangangambahan ang pagragasa ng lahar mula sa Mount Bulusan dahil sa mga naipong abo sa paligid ng bulkan na maaaring tangayin ng tubig ulan. Itong balita ni Alan Manansala. Pinag-aaralan na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Sorsogon ang mga paraan upang mabawasan ang makapal na abo at bato na naipon sa paligid ng Mount Bulusan. Ayon sa PDRRMO, maaari itong magresulta sa lahar flow kapag tinangay ng malakas na agos ng tubig ngayong napapadalas ang pag-ulan. Mapanganib ito lalo na sa mga nakatira malapit sa 7 channels o daluyan ng bulkan. Nag-shallow na po yung doon. Gusto natin na maalis ulit yung mga doon, yung mga deposits. Especially doon sa river. Na yun nakakabara talaga doon na posibleng mag-overflow yung tubig. So halimbawa po, di ba, nandun na yun, nakabara. So pag nagrumagasa pa yung tubig and yung mga ashfall po doon, madadagdagan yun. So ibig sabihin nun, lalong tataas yun at saka yung tubig doon, mag-overflow na po doon sa riverbanks. Isa sa mga naiisip na solusyon ng PDRRMO na sinang-ayunan rin ng PHIVOLCS ay hukayin at alisin ang volcanic deposits at ipamigay upang magamit bilang construction building materials. Yes po, at kailangan din po at para medyo lumalim yung channel dahil in case na magkaroon ng panibagong materials, di mas maganda. Dahil
lalong-lalo na mababawas yun, hindi lalalim yung channel. Kabilang sa mga tatanggalin ng volcanic deposits ang nasa Barangay Anyog, Barangay Rangas at Barangay Puting Sapa sa bayan ng Huban. Gayon din sa Barangay San Antonio sa Kasiguran, Barangay Kugon at Barangay Patag sa bayan naman ng Irosin. Samantala, pinagsusumiti na ng Disaster Preparedness Plan ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas bilang paghahanda sa banta ng La Niña phenomenon. Lantad sa kalamidad ang Region 8 na isa sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda noong 2013. Ayon kay DILG Operation Adrian Colasito, noong June 15 pa ang deadline ng submission, ngunit 60 lamang sa mahigit 100 bayan ang nakapagpasa. We have made already several follow-ups for local government units to comply with the requirement and submission unahan La Niña preparedness plans. We are also continually pushing for LGUs to comply han era, pag humanunan era, pag mainstream han era, CDP, pati era CLUP. Nakiusap rin sila sa mga bagong opisyal ng LGU na huwag munang palitan ang mga tauhan ng Local Disaster Council dahil dumaan na sila sa mga serye ng rescue training. Alan Manansala, UNTV News Worldwide. Isinusulong ngayon sa US Congress na idagdag sa 2017 budget ang mahigit $1 billion upang labanan ng drug abuse at overdoses sa Estados Unidos. Ito ang balita ni Calvin Manaig. Isa sa kinakaharap ng Amerika ngayon ay ang pagtaas ng kaso ng drug addiction at abuse. Sa tala ng National Institute on Drug Abuse, halos 2.4 milyong Amerikano ang nahaharap sa problema sa prescription drug addiction at patuloy pa itong tumataas. Sa ulat naman ng Centers for Disease Control and Prevention noong nakaraang taon, ay mahigit 47,000 ang nasawi sa Estados Unidos dahil sa drug overdose. Kalahati sa bilang na ito ay opioid overdose na umaabot sa 28,647 deaths. Ang opioids ay mga gamot na tumutulong upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng pasyente gaya ng morphine at codeine. Ayon kay Dr. Andrew Kolodny, isang addiction medicine doctor at executive director ng Physicians for Responsible Opioid Prescribing, ang problema sa addiction na nagsimula noong late 1990s ay dahil na rin sa health and pharmaceutical industry sa Amerika. The problem of addiction and overdose deaths to drugs from opium, that this problem has really been caused by the medical community writing too many prescriptions. Halimbawa nito ay ang 16-year-old na pasyente sa Pulmonary Clinical Care and Internal Medicine Beverly Medical Plaza. A 16-year-old who had a collarbone fracture was prescribed Vicodin, a medicine for pain control, and he felt good and high, and unfortunately when he is given, the Vicodin has to be taken one tablet every 6 hours. If a prescription for 10 days is given, it's 40 tablets. And if for some reason he becomes depressed and takes all the 40, and there's a good chance of dying from it because it's drug overdose. The real problem is that so many people have become addicted. Some have become addicted because they took drugs for fun, but other people have become addicted because they were following a doctor's prescription. Ayon sa mga doktor, ang sinumang na-addict sa paggamit ng opioid drugs ay kailangan ang agarang tulong ng mga eksperto. Inirekomenda ng CDC ang prescription drug monitoring programs upang ma-identify kaagad ng mga doktor kung mahigit na ba sa kinakailangan ang ginagamit ng isang pasyente. Higit sa lahat ay makalikha ng programa upang hindi maging dependent ang isang pasyente sa mga pain medication. Mula dito sa Los Angeles, California, Calvin Manaig, UNTV News Worldwide. Naayos na ng mga otoridad ang nasirang cockpit voice recorder mula sa bumagsak na Egypt Air Flight 804 noong May 19.
Samantala, 17 ang nasawi pagbagsak naman ng isang military helicopter sa Colombia. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Colombia, nasawi ang 17 sundalo nang bumagsak ang kanilang sinasakyang helicopter sa Caldas, Colombia. Ayon sa mga otoridad, patungo sana ang Russian-made M117 helicopter sa kanilang military base sa Tolimaida nang mangyari ang insidente. Posible umano na ang masamang lagay ng panahon ang sanhi ng helicopter crash, ngunit nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Nagpaabot na ng pakikiramay si Colombian President Juan Manuel Santos sa mga pamilya ng nasawing sundalo. Sa Amerika, posibleng matagalan pa ang recovery efforts ng mga otoridad sa mga residenteng naapektuhan ng matinding pagbaha sa West Virginia. Ayon kay West Virginia Governor Earl Ray Tomblin, libo-libong bahay ang nawasak ng baha at kinakailangan nito ng overhaul. Marami ring mga residente ang pansamantalang walang trabaho dahil sa nasira din ang kanilang mga shop. Inaasahan na makatatanggap ng federal assistance ang mga lugar na matinding napinsala ng baha. Umabot na sa 25 ang bilang ng nasawi sa itinuturing na historic flood na nangyari sa estado. It's going to be a big problem for us because, when you see devastation like you have here in Cledilla, it's going to take some time for people to get their homes and their lives back in order. At sa Egypt, naayos na ng mga otoridad ang electronic board ng nasirang data recorder mula sa bumagsak na Egypt Air Flight 804. Ang mga cockpit voice recorder na na-recover sa Mediterranean Sea ay matinding napinsala dahil sa pagkakabagsak ng eroplano. Ayon sa Egypt Civil Aviation Ministry, inaasahan nila na sa lalong madaling panahon ay matatapos na ang pagkukumpuni nito upang malaman ang tunay na sanhi ng pagbagsak ng Airbus A320 na ikinasawi ng 66 na sakay nito. March Navarro, UNTV News Worldwide. Humarap na sa media ang 12-man basketball team na magiging delegado ng Amerika sa 2016 Rio Olympics. Ang team ay binubuo nina Carmelo Anthony ng New York Knicks, Harrison Barnes, Klay Thompson, Draymond Green ng Golden State Warriors, Jimmy Butler ng Chicago Bulls, DeMarcus Cousins ng Sacramento Kings, DeMar DeRozan ng Toronto Raptors, Kevin Durant ng Oklahoma City Thunder, Paul George ng Indiana Pacers, DeAndre Jordan ng Los Angeles Clippers, Kyrie Irving ng Cleveland Cavaliers at Kylie Lowry. Sa inilabas na listahan, naging kauna-unahang US male basketball player si Anthony na napili sa ika-4 na beses na maglalaro sa Olympic team. Sa kabila naman ang pagkawala ng ilan sa malalaking pangalan gaya ni Stephen Curry at LeBron James, inaasahan na muling makukuha ng koponan ang ikatlong championship sa Rio Olympics. It's a dream come true to have an opportunity like this with all-stars and MVPs and NBA champions and competing at the highest level, especially for our country. But this is something I'm going to relish for the rest of my life, and us going for a gold medal just means that we're bonded for life, especially if we come home with one. So it's awesome. To bring back gold, anything less than that is, we don't want it. That's just our mentality has always been like that. So we still got to put the work in, and we can't just go out there and expect to win. We got to put the work in, and everybody's excited for it. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.